Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu. Kung saan itong si Shiba Inu ay nakaranas po ng burn rate spike na umaabot po ng 300% nitong nakalipas na 24 oras. Ito na nga ba ang sinyales na itong si Shiba Inu ay magkakaroon ng price rebound or ito na nga ba ay makaka-recover na at magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Shiba Inu burn rate spikes by 300%. Kanina po, nung chinek po natin ang ShibBurn portal nitong si Shiba Inu, ayan, nung nag-technical analysis po tayo kanina kay Shiba Inu, ay nasa mga 200% na po siya, higit 200%. Pero ang pag-check na po natin ngayon ay nasa 159.25% na po siya ngayon. Ayan, bumaba na po or nanghina na po yung kanyang burn rate ngayon. In the last 24 hours alone, the burn rate surged by 310.99% according to ShibBurn data. Kaya ayan, kanina po yan, biglang umangat po siya. Tapos ngayon ay dahan-dahan na po siyang bumagsak yung kanyang burn rate. Sapagkat ang nangyari po rito ay ayan, a total of 9.74 million SHIB tokens were destroyed in multiple transactions carried out by the community. Yan, yung nangyayari po pala dito sa ShibBurn portal ay community-driven burn po yung nangyayari rito. Voluntary donation po yan. Yung mga nasusunog dito ay galing po yan mismo sa community ni Shiba Inu. Ayan. Iba po yung galing kay Shibarium. Yung galing kay Shibarium ay yan po yung automated burning mechanism ni Shiba Inu. Ayan. At yung nanggagaling naman po yan sa mga transaction fee na nakokolekta ng Shibarium network. Yan, pero pagdating po rito sa ShibBurn portal ay mga voluntary donation ito na nanggagaling sa community ni Shiba Inu. Ayan, nakapagsunog po sila kanina ng 9.74 million na SHIB tokens. Pero ngayon ay nandito pa rin, ayan, halos malapit po na nasa 8.75 million SHIB yung nasunog dito. Ayan, last 24 hours. Ayan. Kitang-kita natin, may nakapagsunog dito ng 1.5 million nitong nakalipas na 4 hours. Last 11 hours ay 2.9 million. Yan, meron din po rito, last 19 hours ay 2 million. Ayan, lalaki po ng kanilang sinunog kaya umangat yung kanyang burn rate. Will SHIB price rebound? Ayan. Dahil nga ba sa umangat na burn rate ni Shiba Inu ay ito na nga ba ang sinyalis para magkakaroon ng rebound si Shiba Inu? Para sa akin ay hindi po sapat na magkakaroon ng rebound or parang hindi po gaanong magkakaroon ng impact ang ganito kalaki na amount ng SHIB tokens na nasunog. Para sa akin ay kulang pa po ito. Hindi po ito gaanong sapat para magkaroon ng impact sa presyo ni Shiba Inu. Kaya nakikita natin dito na parang yan, dito sa kanyang chart ay wala, yan, parang walang impact po talaga. Yan, kailangan po talaga yung masunog ay umabot ng bilyon or trilyon para magkaroon ito ng impact sa kasalukuyang presyo ni Shiba Inu. Yan, pagdating naman po sa katanungan kung magkakaroon ito ng rebound ay check na lamang po ninyo yung aking technical analysis dito kay Shiba Inu. Ayan, sa tingin ko ay nakadepende po siya, ayan, sa resistance line natin dito. Kung magagawa po niyang makabalik rito sa itaas ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung pag tumalbog po siya rito or nauntog po siya rito ay possible po na babagsak siya at aabot po siya rito sa support line natin dito sa ibaba na nasa mga 40 digits 23.59. Ayan. Amid the continued declines, long positions initiated liquidations to a whooping $1.2 million which could negatively impact the SHIB price. Ayan po kasi yung nangyari rito. Kasabay po ng nararanasan ni Shiba Inu na pagbagsak ngayon
Ayan, or kasi nauntog po kasi talaga siya. Nakita po 'yan ng mga traders na hindi po kaya ni Shiba Inu na basagin yung major resistance line natin dito. Kaya ang ginagawa ng mga traders ay nag-uumpisa na po silang mag-liquidate ng kanilang long positions. Kapag sinabi po sa mga para sa mga futures trading lamang po ito, or derivatives kung sinabi po nating long positions, ito po yung mga nakabuy. Yan, na kung pag umaangat po yung market price ni Shiba Inu ay kumikita po sila. Pero kung pag bumabagsak po ang presyo ni Shiba Inu ay natatalo sila. Kaya yan, gaya ng aking sinabi kanina, ay nung nakita siguro nila na nauntog si Shiba Inu at hindi niya kayang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo, ay naisipan na nilang mag-liquidate ng kanilang long positions. Kaya yan, umaabot po yung liquidations ng $1.20 million. Kaya ang magiging impact po nito ay negative. Yan, makakaroon ng negatibo na impact sa presyo ni Shiba Inu. Kung saan ay ito po ay magdudulot ng selling pressure. Yan, sa kabilang banda ay yung mga naka-shorts naman ay ayan, konti lamang po yung mga naka-short. Umaabot lamang po yung kanilang liquidation. Yan, ng $91,760. Kaya hindi po sapat yung kanilang pwersa para labanan yung mga nagli-liquidate na mga naka-long positions. Ayan. Sa madaling salita ay yung naging yung 300% na burn rate yan ni Shiba Inu ay hindi po gaanong sapat yan para magkaroon ng impact sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Kaya yan, gaya ng sinabi ko kanina, ay kailangan po talaga na kung magsunog sila ay aabot ng bilyon or trilyon bago natin maramdaman yung impact nito sa presyo ni Shiba Inu. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.